Kabahan ka na, VP Sara, dahil mayroon na daw solusyon ang mga bangag mga kababayan kung paano talunin si VP Sara Duterte. At ang kanilang nakikitang susi, si Leni! Diyos ko lang. Ay naku, itong mga bangag na ito mga kababayan, ano? Kung ano-ano na lang ang naiisip mga kababayan sa kanilang obsesyon na i-eliminate si VP Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, etong dating magkalaban, mortal na magkaaway na si Leni Robredo at Bongbong Marcos ay posibleng magkakampihan. Dahil ayon dito sa kanilang mga amuyong mga kababayan tanging si Leni. Si Leni lang daw ang susi mga kababayan para matalo si VP Sara Duterte. Ewan lang natin na kung magtatambalan ba sila ni Bangag mga kababayan bilang 2028 tandem. Leni Bongbong. Tandem mga kababayan sa 2028. O susuportahan lang ni Bangag mga kababayan si Leni Robredo sa pamamagitan ng pakinarya, resources ng gobyerno at Miro. Kaubilek mga kababayan. Yan ang nakikita ng kanilang mga amuyong Itong traidor si Antonio Contreras mga kababayan na nagpapanggap dati na pro Duterte na dati-rati din binabanatan si Leni. Tapos biglang naging anti-Duterte mga kababayan nung pababa na si pwesto si Tatay Digong. And then, nakibangag! Atak na sa mga Duterte, himod sa puwet mga kababayan kay Bangag, kay Marcos, and then na-appoint mga kababayan sa PTV bilang parang vice chairman sa board ng PTV. Ngayon mga kababayan, eto na pinagkukunan ng inputs ng mga Bangag. Dahil mukhang nakinig si Bangag na kung mag-unite daw si Leni Robredo at si Marcos, talagang matatalo si VP Sara Duterte. Panoorin niyo po ha. Kaya raw talunin ni former Vice President In and your Naga City Mayor Leni dreams. Robredo si VP Sara sa pagkapangulo sa 2028 kung i-endorso siya ni Ay, PBBM nako. ayon sa isa. Uy, Diyos ko Lord. Kahit pa siguro ang mag-endorso nitong sina Leni at Bangag mga kababayan, ay Santo Papa, ihihingi na lang kami ng tawad, hindi kami makikinig sa'yo. Ganyan mga kababayan, kasuklam ang sambayan ng Pilipino sa tambalang ito. Libog, Leni Bongbong mga kababayan. Isang Tandem. political analyst. Pero posible bang mangyari Ana lang ang yan. alyansang ito? Yan ang agenda report ni George Cahiles. Posible, baka bukas wakala mga kababayan, kagawa na naman sila ng panawagan. Run, Leni, run! Nakatakdang magkita. Ay, binasura na yan si Lutang O magkita kayo, mga siraulo na siguro ito mga kababayan, no? Grabing away nila mga kababayan. And then ngayon, joint forces na. Diyos ko, Sina Lord. Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa Naga City sa Sabado, ilang araw matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte Taranta na sila ang kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Balita natin na papraning na daw ang mga bangag mga kababayan. Diyan yan siguro talaga, no? Kapag addict, no? Praning na sila. Trabaho lang daw ito dahil tungkol sa flood control program sa Trabaho lang, walang personalan. Bakit ngayon talaga? Patapos magdeklara ni VP Sara. lungsod ang pag-uusapan ng dating magkatunggali noong 2022 presidential elections. Ilang taon ang lumipas mga kababayan? 4? Tapos ngayon lang siya pinuntahan ni Bangag ng papalapit ng eleksyon. Tapos trabaho lang, as if nagtatrabaho. Pero dahil nawasak na Yan ang grabing pambubudol mga kababayan. Oy, Bangag, 4 years na Bangag. Ni papel na windmill, Bangag, wala kang naipatayo. ang naisip natin mga kababayan, buong bansa magkaka-windmill na, mag-picture-picture na tayo. Diyos ko Lord. Ni papel na windmill, walang naipatayo ang Bangag na ito sa ibang lugar. Marcos Duterte Alliance, naghahanap ba ng bagong kakampi ang Pangulo? Obviously. Sa at the forefront ng billionaire Ito sinasabi nating anal lang mga kababayan o walang list. Dati, tagal na nito sa vlogging mga kababayan. Hindi aabot ng 100 ang views sa mga episode niya. Diyos ko Lord, kawawa. Dinimolish siya ito ni Sasrogando Sasot mga kababayan Tapos, nanatiktikan niya mga kababayan na vlog siya na pilit na mga kababayan dati na nagpapanggap na pro Duterte. Dati yung Binay nanalo sa Tatay Digong. Sige dito tayo. Tapos, parang umay na umay ang mga tao sa kanyang makinig mga kababayan. Kulaylat lagi ang mga views, Diyos ko Lord. Hindi aabot sa 100. And then, nung pababa na sa Tatay Digong mga kababayan,
Inaway na. Inaway na si Tatay Digong Duterte. And then, doon naman kay Marcos nakisip-sip, mga kababayan. Atake ng atake ito kay Leni. And then, later on, na-rewardan dahil sa kanyang pasipsip kay Bangag. Napunta siya sa PTV ngayon. Oh, government-owned na media, mga kababayan. Naging parang vice president sa board. Oh, ganyan. And then, eto na ngayon ang analyst ni Bangag na nagsuggest, mga kababayan, na ang Leni Bongbong tandem, unitain ng Robredo at Marcos ay siyang maksusi para matalo ang Duterte. Gonggong! Sinabi ni political scientist Antonio Contreras Scientist! Animal! Lord, political scientist ang mukha mo. na kung gaganapin ang presidential elections ngayon, tanging si Leni Robredo na may endorsement mula kay PBBM ang maaaring tumalo Sige kay daw, Sara Duterte. sige daw. Mag-eleksyon ka daw ngayon. Tingnan natin kung mananalo yan. In Philippine politics na. Ito sila, mga kababayan. No? Ang problema dito, no, naniniwala sila sa kanilang mga kababayan, sariling kasinungalingan. Ang ginagawa nito, mga kababayan, is undermining the ability of VP Sara Duterte. Ina-underestimate nila, mga kababayan, si VP Sara. Kaya, feeling nila malakas na talaga sila. Hanggang bubungad sa kanilang harapan, mga kababayan, ang katotohanan. Oh, yan ang inyong problema, mga dilaw. Believe kayo sa inyong mga sarili. Kaya hindi kayo nakakapaghanda ng maigi. Thing is impossible. Someone like Leni Robredo, No, na inaaway mo dati. Grabing bakbak niya kay Leni dati, mga kababayan, dahil bangag ito makabangag, makabongbong. paired with someone Ngayon, who can check ngayon, mga kababayan, someone like Leni Robredo ang ating kailangan para matalo si Sara. the Mindanao base. Mindanao, anong base ng Mindanao nila? Lutang? Lutang nga ang tawag niyan, lugaw, pati sa Visayas. Hindi nga yan mananalong siguro barangay kapitan in any places in Mindanao and Visayas, mga kababayan, si Leni. So, paano niya naging base ang Mindanao? And who is more Visayas in Mindanao. Diyos ko, Lord. Pero dahil consistent Taganaga ang yan. naging pahayag ni Robredo na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. O, advice namin sa'yo, Leni, dyan ka na lang kung gusto mo ng matiwasay na buhay. Na-trauma ka na. Tama na yung 6 years na ginawa kang napilitan lang to talaga, mga kababayan, dahil ambisyosa din Ginawa siyang mga kababayan, sacrificial love di. Panot, anong napala mo? Gulpi sarado ka. Gusto mo ulit yun? Talaga mauulit yun kung napapakipot ka lang ngayon para sasabing run, Leni, run. Hibang ka na lang, Leni. Wala kang panalo kay VP Sara Duterte. Anang dating niyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, ang unang balakid ay ang mabago ang isip nito. Mukhang magkakatotoo, mga kababayan, ang iniisip natin na gagawa na naman sila ng run, Leni, run. Gamat ang pagkikita raw ni na Marcos at Robredo sa Naga sa Sabado ay oportunidad na mapag-usapan ng Ngayon pala magkikita, mga kababayan, ang mga syunga. bagay. Mahirap pangunahan Diyos ko, Lord. kung mababanggit ba ng Pangulo ang usaping 2028. Ang reaksyon naman ng palasyo sa Punyeta, ito na namang demonya, posibleng Leni PBBM Alliance. So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay Diyos ko, Lord. Kakampon nyo yan. Appointee yan ni Bangag, mga kababayan. Bakit nakapasok sa PTV? ex or former VP Leni versus VP Sara. Ah! So ang lumalabas ay aksyon versus aksyon. Tingnan nyo ang demonya talaga, mga kababayan. Inatake na naman si Sara, mga kababayan. Lahat ng topic aatakihin si Sara. Yung si Leni daw versus Sara, action versus bakasyon. Si Sara daw bakasyon. Ito mga hudas na to. I-remind ka namin Claire Castro, ha. Yung perang tinatanggap mo, Claire Castro, galing yan sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang yan galing sa mga pro-Marcos, ha, na natutuwa dyan sa mga pinagsasabi mo. Si VP Sara ay Vice President ng ating bansa. Ikaw, government official, pinapasahod ka ng taong bayan na karamihan pro-Sara. Kaya mag-isip-isip ka. Kung wala ka naman lang magandang sasabihin, huwag mo lang ibuka yung mabahong bunganga. Ganito kabangag, mga kababayan, ang administrasyon ngayon. Kaya nga, nagne-negative na sila, mga kababayan, dahil grabe talaga, parang walang mga pinag-aralan, mga kababayan, itong mga hinaharap nila, mga kababayan. The face of the Marcos administration,
Parang mga inutil, mga walang pinag-aralan mga kababayan. Walang manners. Oh? Action versus the question. Hindi ka naman siya tinatanong mga kababayan sa kanyang opinion. Nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho? Ikaw, anong trabaho mo? Taga-kagat? Pro-Philippines versus not pro-any country? Question, Grabe, no? Oh, igagalang. ang kanyang uso talaga mga kababayan, no? Patawad, Shut up! Oh. pero hindi napapanahon. Sa The Diyos ko, Lord. Sana 2028 na mga kababayan dahil talagang isa sa pagse-celebrate natin. Mawala yan si Clay Castro dyan sa TV mga kababayan araw-araw. Doon na yan sa vlog niya. Continuous yan sa atake mga kababayan at continuous din yung papakita sa media. Pero bahala na siya. Ngayon, pinapasahod siya ng gobyerno para mga kababayan. Kumagat lang sa vice president pa na may mandato. Who are you? ng Billionaire News Channel, sinabi ng political analyst at biographer ni PRRD na si Earl Pareño na bagamat si Sara Sino yan? Duterte ang pinakamalakas na kandidato ngayon sa pagkapangulo, mahirap magpakasiguro dahil marami pang maaaring mangyari Dayaan. bago ang 2028 elections. Sana nga lang mga kababayan, hindi na saktan si VP Inday. Siya yung medyo matagal na naghanda, psychologically at saka yung machinery-wise, nandiyan na. Talagang Sara na mga kababayan. Kay Sara na ang pagka-presidente. Wala nang iba. No? Although nag-weekend yun, hindi yun machinery noong 2022. No? Dahil ngayon mga kababayan, andyan na si Bangag gumagamit ng pera ng bayan pero hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya. Bangag. Sa weekending na yan, strong siya pero hindi siya unbeatable. Maraming mga Sino? Ang tanong, sinong magbibit sa kanya? Magbigay ka daw ng pangalan. pangalan na ang lumulutang na posibleng maging katambal ni VP Sara sa 2028. Kasama na ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, Ekis. Baguio City Mayor Benji Ekis. Magalong at Senator Bongo Yan, gusto namin yan. Number 1, sa survey mga kababayan, number 1 si Bongo sa pagka-vice president. So what for ang hahanapin mga kababayan? Strategy ng lugar. Isasakripisyo mo ang abilidad mga kababayan. Kailangan maglagay tayo ng vice president mga kababayan na yung ability talaga. Huwag yung strategy para manalo dahil later on, ang vice president is just a heartbeat away sa pagiging presidente. Next in line, kung si Bongo mga kababayan, mas maganda sa atin dahil hindi na makakaano ang mga dilaw. Hindi na susunod ang mga dilaw mga kababayan. Next in line na si Bongo sa pagka-presidente. Yan na lang ang ating regalo mga kababayan kay Tatay Digong na hindi na natin papalitin mga kababayan ang mga anti-Duterte kung sino-sino man. Mga pro-Duterte na mga kababayan. And then sunod si Baste, din si Bato, Pulong. Yan ang ating ganti. We know the fact that they don't see eye to eye, Sara and Bongo. So, Di bali na, hindi naman sila tatrayduran. Ewan lang natin talaga mga kababayan ang tampuhan kung hanggang ngayon ba meron. Pero, isa lang masasabi natin, hindi talaga tatraydurin ni Bongo si Sara. that would be that possibility if they can unite just for the sake of the father. Dapat rin daw maging maingat si VP Sara sa paggamit ng flood control scandal. Sinong natatakot ka na birahin ni Sara? Baka may manok ka dyan sa mga mga kongresista. Para tuluyang bakbakan si PBBM at kung sino man ang i-endorso nito. Walang pipiliin si Sara. Hindi pa ngayon yan. Pero pag naupo na si Sara, talagang mananagot itong mga kongresista, mga kababayan. Ani Contreras, kung gagawin ito ng bise, baka maraming mambabatas ang hindi sumuporta sa kanya. Bakit? Meron ba ngayon? Di ba 260 plus mga kababayan ang impeach sa kanya? So the same pa rin, whether or not suportahan siya niyan. Ang importante ang taong bayan. Dahil marami sa kanila ang posibleng dawit dito. If she's going to weaponize Talagang it, ano? then she can kiss goodbye in terms of English. Wow! Kiss her ass goodbye daw mga kababayan. Ikaw ang nag-kiss ang ass ni kay Bangag. Ungas. Nagkabuhok na dati mga kababayan, upaw yan mga kababayan, kalbo. Kayo ang kiss your ass goodbye. Enlarging her base. Sa daming hinaharap ng pamilya Duterte ngayon, mula sa impeachment complaint at plunder cases laban kay VP Sara, Na kayo lang din ang may nagsampa na sa likod. at sa pag-usad ng kaso laban kay FPRRD sa ICC, walang kasiguraduhan kung ano ang kanilang magiging kapalaran, kung sa Malacanang ba uli o sa kulungan.
Ay, nako, grabe. Pina-rhyme talaga nila mga kababayan, Malacanang ukulungan. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Kayo ang makukulong. Kayo dyan, mga buaya kayo. Tanging si FPRRD lang ang makapagpapatakbo kay Senador Robin Padilla. Diyos ko, ito pa mga kababayan. Wala na tayo, hindi na lang tayo magsasalita ng mga kababayan negative dito para wala na lang magalit, basta yung stand namin sa iyo, Robin, okay ka sa sa senador. Kailangan ka sa senador, Robin. Pero pagdating sa higher vice president o in the near future mga kababayan president, maghahanap pa kami ng iba. Bilang running mate ni VP Sara sa 2028. Sabi ng senador, wala na siyang balak kumandidato pa sa susunod na eleksyon. Okay rin yan, Robin. Pero patuloy mo na rin ang yung support. Balik Senado man o sa mas mataas na posisyon. O sinabi na nga niya mga kababayan, ayaw na niya, di ba? Kaya wag mo na sakyan yung mga solsol ng ilan, Robin, na vice president. Pero ibang usapan daw kung uutusan siya ng dating Pangulo. Nagpaparinig ka ba kay Tatay Digong? Baka sige na lang. Masabi ni Tatay Digong, wag ganyan, Robin. Baka ma-pressure pa si Tatay Digong na i-endorso ka. Balik ka na lang as senator. Pwede pa naman ito mag-re-elect as senator, mga kababayan. All out support kami sa iyo pagka-senador. Wala na po akong katulad po ng kay BP Hinday. Wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Pero hindi yan kasi Robin, criteria para maging vice president ka na maibato na lahat tapos hindi tumalab. Kay VP Sara, hindi tumalab mga kababayan Pero kay Robin, somehow yung iba tumalab. Senador na lang. Idol, Binoy. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman hindi naman po ako balat sibuyas. Pero siyempre po, kung utos ni Digong, wala po akong magagawa. Wag mo lang isali si Tatay Digong. Wala naman siyang inuutos na ganyan Baka ma-pressure pa yun na, ay, gustong-gusto ni Robin sige na lang, baka magtampo. Hayaan mo na si Tatay Digong, hayaan mo na ang diskarte ni VP Sara. Pero kung pag-uusapan po natin, kung sino dapat yung mga mauna, dapat mauna po dyan si Manang Aimee. Ay, nako, yan ang problema sa'yo. Pinipilit mo si Aimee. Yan ang maraming nagbagagalit sa'yo dyan, Robin. Si Senator Alan Cayetano. May problema ba sila kay Bongo, mga kababayan? Bakit hindi nila sinasali? Senator Bongo, Senator Yan, At least, sinabi na niya. Bato, kasi sila po yung mga senior po. Bukod sa Marcos-backed Leni Robredo, kaya rin daw tibagin ni Senador Raffy Tulfo Ay, nako. presidential bid ni VP Sara. Yan ay kung mga kababayan, kung ang lahat ng tao ay taga Viva Max. Kaya nilang tibagin si VP Inday dahil mayroong 250,000 pesos. Na tip pa lang just the tip. Ayon naman yan sa former law dean ng FEU na si Mel Santamaria. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sige! Gusto natin yan mga kababayan na patakbuhin si Tulfo. Nang sa gayon, hindi na yan makabalik. Dahil kung tatakbo si Raffy Tulfo mga kababayan hindi na siya magiging senador. Sigurado yan talo Pang makatitibag sa mga Wall of Jericho na presidential bid Wall ni of Sara Jericho. kundi si Senador Raffy Tulfo. Sige, patakbuhin ninyo para mabawasan. Isa na lang ang bendalo mga kababayan dyan sa Senado. Kapag nagkataon. Sabi yan ni Dean Mel Santamaria. Kung ngayon ang presidential Sige, election, ululin mo. sure win daw si Senator Raffy. Sure. Hibang, sige, hayaan lang natin ito mga hibang mga kababayan na mag-imagine. Kung sila lang dalawa at titignan mo yung fatigue factor, wala na yung unit team. Baka landslide to. Landslide ni pa. Atty. Santamaria, si Raffy Tulfo ang silent factor sa 2028 elections. Sa panayam naman ng The Spokes ng Billionaire News Channel, Para lahat na lang tayo mga kababayan, magkabit-kabit na. sinabi ng journalist na si Earl Pareño na siyang sumulat sa biography ni Digong, may lamat na sa Duterte base.
hindi na raw Anong nangyari sa iyo, ano? Baka huwad din ito na, ano, mga kababayan, no? Pakampi-kampi sa Duterte tapos bumaliktad na. kasing solid ang suporta kay VP Sara ng mga nakatatanda kumpara sa suportang pinakita noon kay Digong. Kaya naging maaga ang pag-anunsyo niya ng kandidatura para ayusin ito. Kailangan niya i-solidify ang Duterte base. May cracks ang Duterte base eh. I think wala, mga kababayan. Ang mga solid Duterte, never na yan titingin sa iba. Para na lang yung mga ano, yung sway votes, mga kababayan. Yung soft voter lang. Pero yung talagang mga solid, walang crack. Bakit magka-crack? Hindi ang matatandang supporters ni Digong Basta hindi lang magdaya. nagsabi paulit-ulit na Ikaw na yon na matanda. sinasabi na hanggang sa matanda lang yung suporta natin. Okay. Wala kaming naririnig na ganyan. Hanggang sa matanda lang suporta natin. Baka gumagawa-gawa ka ng kwento. Talaga bang ano, baka Duterte ka? Sa lahat ng nakilala nating mga suporte ni Tatay Digong, mga kababayan, at ni ano, ng mga Duterte, walang sinasabi na hanggang kay Tatay Digong lang. Siya lang. Gumagawa-gawa ka na istorya. Sa mga bata, hindi nila respected actually. In fact, ang iba dyan ay may strong Ikaw na siguro yon. Baka ikaw lang matanda. Ikaw lang yung matanda na yon na isa. Bakit? Bumangag ka na rin ba? against sa mga bata. Dahil sinisira nila ang perception nilang legacy ng matanda. Ang Ano ba ito, mga kababayan, na pinagsasabi nitong nagpapanggap, mga kababayan, na pro Duterte daw, ha? nakatandaan niyang sinasabi niya ay mga retiradong general, mga opisyal ng gobyerno, mapalokalo nasyonal o barangay man sa Mindanao. Dahil mga traidor yun, yung mga ano. Habang sinasabi mo yan na sinusuportahan niya si Tatay Digong, is habang nakaupo si Tatay Digong Duterte noon sa pwesto. Pero tandaan mo, hoy ikaw, anal, na nung tumakbo si Tatay Digong Duterte, ha, di hamak, mga kababayan, na mas kaunti ang kanyang mga tauhan. Wala nga siyang, di ba, isa lang ang kanyang congressman o gobernador, mga kababayan daw. How much more ito kay Sara ngayon na ang dami na yung support base, mga kababayan, right from the start. Samantalang nung si Tatay Digong dati, nag-umpisa nga siya sa wala. Yung pinagsasabi mong maraming sumuporta kay Tatay Digong, hindi naman yun bumoto nung 2016 sa kanya. Nakisip-sip lang. And then, pagbaba ni Tatay Digong, lumipat kay Marcos. Sasabihin nila, doon lang kami kay Duterte, hindi na kay Sara. Na ang mga taong iyon, kagaya nila Anyo, mga kababayan, hindi man siguro yan bumoto kay Tatay Digong noong 2016. Bumangag na kay Marcos ngayon. Para kay Santa Maria, magandang opsyon si Senador Rafi dahil sa malatigong nitong asta. Ay, Diyos ko, Lord. Pinagtanggol nga si Bangag. Hinahanap pa rin nila daw si Duterte, mga kababayan, pero anti-Duterte yan eh. Kasi Rafi Tulfo, pro-Marcos, mga kababayan, and pro-corruption. Bakit nasasabi natin pro-corruption? Mayroon ka bang narinig, mga kababayan, na nagreklamo ito sa corruption sa gobyerno ng Marcos ngayon? Wala. Kung hindi mo inaalmahan ang corruption, di pro-corruption ka. Sa kanyang tapang at malasakit, lalo na sa mga Matapang lang yan sa mga ordinaryong tao. Pagdating, mga kababayan, kay Marcos, tahimik yung gunggong na Tulfo na yan. Bully lang yan sa mga maliliit, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga men in uniform, ibubuli ng Tulfo yung na yan. Pinoy na inaapi at maraming natutulungan sa Mapang-api nga yan eh. radio Bastos program. yan. Pagkakaiba Mag-announcer na lang yan. lang daw niya kay Digong ay ang pagiging maswabe. Nakuha ang Diyos ko, Lord. suporta ng mga ordinaryong Pilipino. Wag na. At tandaan mo, Bakit itong umpisa na talaga sila, mga kababayan, no? Wala na silang habas na negative narratives, mga kababayan, laban kay Sara na. Pinapalabas ngayon na wala nang suporta o hindi sinusuportahan ng mga supporter daw si Sara dahil si Tatay Digong nang daw sinusuportahan. Sila lang ang nagsabi niyan. malakas siya sa ating mga DNE class classification ng ating mga tao. Ito yung mga natural na consumer. Tayong lahat ito. School Lord, kawawa ang bumoboto kay Tulfo, mga bobotante, mga kababayan. Malakas siya sa mga bobotante. 75% ng ating mga Ay, nako, gumagawa ka na naman ng kwento. kababayan belongs to that, no? Ang sabi ng statistika.
Kapag nagdeklara ng kandidatura, hindi maiwasang maungkat ang mga dating pinupukol sa kanya na Viva Max. issue. Kaya Bunga nga lang mga kababayan eh. tamang timing niyan kailangan kung kakandidato man siya. Gaya ng ginawa noon ni dating Davao City Mayor Too late. Guni-guni lang yung mga pinagsasabi ninyo. Duterte. Re-election ni Senator si Raffy sa 2028 na sure win daw na makakabalik sa Senado. Pero kung tatakbo siya sa pagkapangulo at matalo, Oh, goodbye. goodbye na sa politika. Oh, yan ang gusto namin. Sige, patakbuhin na ninyo para magkaalaman. Para goodbye na yan. Bawasan ng isang gunggong mga kababayan dyan, Senado. Para sa susunod na 3 taon. Ngayon, kung sasapalaran niya, magandang tanong yan. Dexter, sasapalaran niya ba? Siguro talagang iweweigh niya kung makukuha ko rin ang parehong bilang ng boto, whether presidente or senador. Ang tanong, why not? Hindi na tatakbo ba ako? It's already why not? Wala Why pang not tugon coconut dito si pa? Senator Raffy. Pero una nang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Senator Erwin Tulfo, wala silang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2020. Yan din ang sinabi niya mga kababayan. No? Hindi siya tumakbong senador. Gas-gas na yan. Pero posibleng tatakbo ito si Erwin mga kababayan dahil dahil kung matatalo man siya, senador pa rin siya. Pero kung Sometimes you have to bend the law. papasa ang anti-political dynasty law na pinapanday ngayon, maaaring mabago ang takbo ng politika sa 2028 national elections. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Handa na ang ilang grupo para sa panibagong pagkilos kontra korupsyon. Pero tila Kilos ko na korupsyon. Yan mga kababayan nakakatawa dahil yung nanguna na naman mga kababayan, yung patpating na parang pidudido na babalo rin na apo ata ni Ninoy pamangkin. Hindi makasigaw mga kababayan na Marcos resign. Bawal daw sumigaw ng Marcos resign. panggaan ng ilan sa mga Mga rallyista punyeta. dahil magkaiba umano ang Protect kanilang Marcos misyon. pa rin. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Ay, Mirafuentes nako. ng Abante. Libo-libo raw makikiisa sa panibagong trillion peso march na isasagawa sa February 25 sa EDSA People Power Monument. Wag na. Pero ayon kay Tindig Pilipinas Convenor Tindig Kiko Pilipinis. Aquino na silang Pilipinis. organizer ng programa, bawal ang anumang panawagan na patalsikin Ala ko, bawal. Pangulong Bongbong Marcos sa Protect protesta. Marcos. Nagrally mga kababayan pero protect Marcos. Diyos ko Labag Lord. daw ito sa konstitusyon. Labag sa konstitusyon na. Diyos ko Lord. Patawarin natin itong Lord. Patawarin mo itong mga hibang na to mga mga hipokrito. Kung in the heat of passion may Babalo din nawala na si Renato. Ito ng babalo mga bagong babalo mga kababayan yun in an isolated case, baka pwedeng palagpasin, pero kung meron concerted effort na i-hijack yung Dalawa lang babalo. Kung andyan si Renato Reyes, talagang magkakatusukan kayo ng mga built-in program weapon. na yun yung panawagan, then meron naman po tayo Hindi makapanawagan ng Marcos resign. marshals to escort yung mga may ganong intention outside of the premises. Paliwanag niya, ang tanging motibo lang ng protesta It's protect Marcos. sagutin ang lahat ng mga kurakot Tapos bawal sumigaw ng Marcos resign. na ang mga sangkot sa flood control scandal. Bakit? Si Bangag ang numero 1 dyan Yung mga ibang big fish, lalo na yung mga malapit kay President Marcos katulad ni Speaker Ayaw, malapit lang. Pero si Marcos, Martin ayaw mo. Romualdez ay mukhang nakakalusot. So hindi sapat po Pinapalusot mo yung nakikita natin. Ayon sa QCLTU, Babalo. 5 grupo ang nanghingi Mga ng pinudidong permit para babalo. magtipon sa anibersaryo ng EDSA Revolution. Pero tanging ang Tindig Pilipinas pala Ay, ang nako, ayan na naman ang mga reject mga kababayan, Kabaong Reyes, Diyos ko Lord, na parang nagdadala ng kabaong. Laila Saba, Dilima, Singiwi, Percival, at saka si Babalo is. Kaya naman, umalma kilalang oposisyon. Ito na, espiritong, masamang espiritu. Si Atty. Luke Spiritu, dahil kabilang ang kanilang grupo sa mga hindi pinayagan Diyos ko, Lord. magprotesta sa EDSA Shrine. Hindi rin siya pabor sa posisyon ni D na bawal manawagan na patalsikin si PBBM. Mga gunggong, no? Again, paano naging labag sa konstitusyon? Gusto natin siya pa-prosecute. Lahat ng sangkot dapat managot.
Samantala, naiintindihan Oh, awayin mo yan. naman raw ng ilang miyembro ng oposisyon kung bakit may mga ayaw mapatalsik si PBBM dahil ayaw rin raw nila na maging Oh, presidente yan mga kababayan. Ayaw na maging presidente si Sara. si VP Sara Duterte. Yan ang mga dilema ng mga dilaw ngayon. O sige, okay na lang na kurakot, wag lang si Sara dahil kapag si Sara na, kabilang kami sa madidemolish mga makakaliwa, mga rebelde, mga kurakot din mga kababayan, no. Itong mga ngayon mga kababayan, yung mga makabuang black dyan, mga tindig Pilipinas, nagagalit lang na yun sila mga kababayan dahil hindi sila sinali sa kurakutan ni Marcos. Corruption is only bad if I am not included. Parang ganyan mga kababayan. Pero kung sinali yan sila, tahimik yan. Pag upuli Sara Duterte, kasali yang ma-demolish mga kababayan. Dahil kasali sila mga kurakot yang mga mga tindig-tindig na yan. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes. Oy, Sayamir Fuentes, abante liling. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.